Hi guys! My name is Jane. At kompleto kami ngayon with family. Ngiti ka bro. Ayan si mami pumapalag pa pero bumigay din. Uy, syempre kasama namin si Papa ang ating manager. 4:30 PM pa nga lang umalis na kami sa bahay. Mapapalaban na naman nga tayo sa buffet. Dito nga yan sa The Heritage Manila's Rivera Cafe. 50% off promo via Star Deals. We have paid 999 pesos each instead of paying 1,998. Friday dinner buffet yung na-avail namin. Tuesday to Saturday dinner buffet ang available sa Star Deals. And lunch buffet during Sundays. 6:30 PM to 10 PM. We have arrived an hour early. Kaya naman picture-picture muna, uy. Pero napansin ko nga yung mga dumadating ng 6:11 PM. Aba, dumidiretso na sa buffet. At bilang ayaw nating malamangan, chinek ko nga kung pwede na. Abay, pwede na nga kahit hindi pa 6:30 PM, kaya naman so good. Siyempre pa video-video muna, chinek natin kung ano yung mga kakainin natin. Meron silang mga seafoods at pwede ka ding magpaluto, magpaihaw at meron din silang mga lutong ulam. Meron din silang dessert bar at marami pang iba. For a detailed look at the food selections in their buffet, please check out part 1 of this vlog. Thank you for my beautiful assistant. How, hakaw. And then this one. I think it's just the same. Pork and shrimp shomai. No, it's different. See here. This is the roast pork belly. Have you tried this? With the suka sauce on the side. Dito sa kanilang center island, they have their paluto and cooked dishes section. And in the right corner, drinks and other dessert section. Dito yung station na pwede kang magpaluto ng crepe. Juro sa tingnan mo ito. Cheesecake lolo. Simulan na nga natin kumain. Bilang may sinusunod tayong order ng pagkain, unahin natin yung gulay. Fiber muna dapat, wag matigas ang ulo. Uy! After fiber, protein naman. Roast beef brisket naman yung aking tinikman. Naku, ako nga'y napaibig dahil malambot ang aking nalantakan. Kinuha ko kasi yung nasa ilalim tsaka yung may konting fat. Next, itong soy chicken. Hainanese chicken sana pero ito yung naibigay kaya naman kinuha ko na. Kasi mukhang masarap din naman. Kinuha ko din yung 3 sauces nila. Ginger, soy, and yung parang sweet and sour chili. In fairness, gaya ng roast beef, malambot yung kanilang chicken. At mas sumasarap kapag sinawsaw mo dun sa sauces. Next is their ebi tempura. The batter is not that crispy and airy. It was just okay. Sakto lang. I've had better tempuras at other restaurants or buffet. Nagpaihaw din kami ng chicken satay, fish, and chicken thigh fillet. Lambot ah. Nagustuhan namin yung satay nila. Tender, juicy, and smoky savory taste. Yung pinag-grill naming fish, sabi ni Kelvin, medyo makati sa dila. Yung grilled chicken fillet, magaling silang magluto dahil malambot. And masarap yung marinade. Nagpainit din kami ng shrimp, mussels, and clams. Pero may teknikan tayong malupit dyan. Nilalagyan natin ng cheese bago namin ipag-grill. Naku, ang sarap nga. Ayan si Jonas, nilalagyan niya ng suka tsaka ng chili garlic on top. Galit yarn. Uy, ay naku, napakasarap. Unti-unti nga lang kinukuha namin, nilalantakan namin nila Jonas at Iya, yung mga kapatid ko. Abay, saglitan lang naubos namin, kaya naman kumuha kami ulit. Sa mga lutong ulam nila, ang natikman ko yung fish fillet na malambot naman pero hindi ko masyadong bet yung teriyaki sauce. Same din sa lemon sauce nitong fried chicken. Malambot naman yung chicken pero hindi ko din bet yung sauce. If you're looking for a good lemon chicken recipe, check my vlog. Uy, nag-promote. Yung kaldereta malambot, okay naman. At itong kanilang baked penne. Ayun nga, ewan ko kung ako lang wala masyadong lasa, matabang siya. Tinikman ko muna yung strawberry guava juice nila. Masarap naman, hindi masyadong matamis yung timpla nila. Kumain din ako ng mga 2 pirasong shrimp na fresh naman. At hindi overcook ang pagkakaluto. Madami-dami din silang dessert. Ito nga, tinikman ko yung kanilang cheesecake lollipop na nagustuhan ni Ria at ni Jonas pero hindi ko masyadong bet. Itong mud cake na gustong-gusto ni Jonas pero hindi ko din masyadong bet. Siguro natatamisan ako. Gusto ko meron pa siyang chocolate na dark sa gitna. Mga ganun ba? Sa bagay, hindi naman talaga ako sweet tooth. Yung cake nila dyan, hindi ko din type. Parang may bitter taste siya na hindi yung chocolate ha. Nagpaluto kami nitong stir-fry Mongolian noodles. I bet, magaling talaga magluto si Kuya. Nasarapan ako sa luto niya. May konting tamis, anghang, sakto yung ala, and al dente yung pagkakaluto ng noodles. Ito naman si Nerea, yung aking bunsong kapatid. Nagpaluto siya ng prep. Oh, sige, tikman mo na. Honest review ah. Sarap ba? Yeah. Matamis? Sobrang tamis? Ayan, nasarapan nga daw siya. Masasarap siguro yun kung may ice cream. Wala kasi silang ice cream. Aba, malapit na nga kaming umuwi. Nagpaluto pa ng mussels and pasta. Nakitikim nga din ako niyang pesto pasta. In fairness, masarap talaga yung luto ni Kuya. Sakto yung timpla niya. Pero huwag mo kalimutang hipan kasi mainit-init pa. Napagtripan namin yung bread. Gusto ko kasing isawsaw sana sa balsamic vinegar and olive oil. Kaso nakita ko sobrang tigas. Kaya sabi ko kay Jonas, tama na, itigil mo na. Bago nga mag round 3, lumabas muna kami para magpahangin. At ayan na nga, mukhang uulan. Kita yung itsura ko dyan.
O diba, ang lakas ng trip ni Jonas. Hayaan nyo na, madalang na din naman kasi kaming magkasama-sama. Dumayo lang sila dito from Bulacan. Ayan si Daddy, siya yung nag-drive sa amin papunta dito. Napakahusay niya mag-drive. Maganda nga din yung view dito sa labas at meron din kumakanta. Overall, for the price of 998 pesos, 50% off. I think the buffet is already worth it. Sulit na nga kumbaga. Considering the food selection available that day. Pero syempre, depende yan kung ano ang iyong kakainin at kung gaano karami yung makakain mo. Just make sure to prioritize the more expensive item. Roast beef, lechon, seafoods, at iba pa. Huwag ka na masyadong magkanin, sa bahay na lang. Uy! Additionally, I think it would have been even better if they have sashimi like salmon and tuna. Saka sana naman, kahit 3 flavors lang ng ice cream meron. Ganun eh, no? However, if you were to pay the full price of 1,998 pesos, sa tingin ko hindi na sulit, kaya hanap kayo ng promo. Overall, for the half-price offer, the selection, though limited, was good. The food was replenished quickly, the cooked-to-order items were tasty, the staff were polite and attentive, and the place was clean, so I will rate it 7.5 out of 10.